Banibus Ramos. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Can you say good morning to your neighbor? Yan. Sino dito mga pinagpala ng Diyos? We are blessed that we are in the house of the Lord. Kaya kung meron man pong first time naming makasama, second time, or third time, or bagong balik, welcome to your home, where in this place, we honor God, we love people, and we are family. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. The Lord moved nung we were in the camp, at nakita po namin ang mga buhay ng mga campers na bago, and we asked and we prayed that many of us join sa ating camp. It doesn't matter the age. Alam niyo po, meron tayo doong camper parang 66 years old. Okay? Ando doon nung camp. Tatlo sila actually. They were apat na kananayan na nag-camp, and they were really blessed hanggang matapos yung ating camp. No, so, I pray na next time, be there. Hindi kompleto pagiging JTG mo pag hindi ka nakasali ng camp. Yan ang masasabi ko. Alright, so this morning, we're gonna talk about something very different. It is a position where God wants us to be. A place of provision. Okay? Sino dito kailangan ng provision ni Lord? Kailangan siyang supplyan ni Lord ngayon. Alright. Alam niyo po, maraming klase ng pagpapala ang kailangan ng bawat tao. And majority ng ating mga hinihingi ay involves money. Totoo ba? Iba naman involves healing. Okay? Iba-iba ang ating kalalagayan, pero kung ano man ang ating sitwasyon, may isang posisyon dapat tayo na magkaroon. So this morning, let's open our Bible sa Genesis chapter 22, verse 14. Ang sabi po dito, pwede ba natin sabay-sabay babasahin? If you're there, can you say amen? All right. So let's read it all together in 1, 2, 3, go. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Jehovah Jireh. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo po lahat ay yumuko. Manalangin tayo, Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami dahil kailanman hindi mo kami binigo. You have never failed us, and Lord, we know that this morning we're gonna encounter you again, and we're gonna be strengthened by your word. Thank you for you have never, Lord, let us be discouraged in the point that we're gonna quit. Lord, na nakita namin, Panginoon, na sa oras na malapit na talaga kaming umayaw, you provide a way. When we're about to quit in that verse, Lord, we know you always provide a way where we can see your glory, your grace abound in our life. Thank you, Jesus, for this morning. Patuloy ka pong mangusap. Tanggalin mo ang mga problema, mga alalahanin namin. Lord, mga sakit karamdaman, tugunin mo habang nakikinig kami ng iyong salita. Pagpalain ka, palakasin mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Tayo lahat ay makakaupo. I believe marami tayong kapatid ang wala ngayon. So, bilang isang mabait na Kristiyano, our goal is to follow them up. Okay? May trabaho ka. Yung wala sa paligid mo na kaibigan, on the next Sunday, kailangan nandiyan dyan. Parang wala akong kausap. Bilang isang Kristiyano, tungkulin natin magpaalalahanan. Anong paalala? Sabi ng Bible sa Hebrews, do not neglect meeting together as in the habit of some do. Nagiging ugali ng iba na baliwalay ng pagsamba. Pero sabi mo sa kanila mo, hindi ikaw. Huwag mong ugaliin na okay lang wala sa church. Amen ba? Amen. So yung mga kapatiran nating nawawala, kailangan i-follow up sila.
So next Sunday, I believe marami tayo. Amen? Alright. There is blessing. Ito na yung pinaka-main point. Ito na yun. Tapos na kagad pagtapos na ito sa main point. There is blessing in obedience. The position of blessing, the position of our heart and our life is in obedience. Sa pagsunod, may pagpapala. Pastor, paano kung susundin ko, tingin ko hindi tama? Hayaan mo managot yung nag-utos sa iyo yun sa Panginoon. Pero wag ka lang gagawa ng kasalanan. Pero sa pagsunod natin sa Panginoon, there will always be provision. So title natin yan, The Place of Provision. The Lord will provide. God's provision isn't a reward or for our comfort. It is a response to our radical obedience. It is a response for where we locate ourselves. God's provision is the result of your daily trust in God. Okay? Maintindihan natin, nakapaloob ang obedience, hindi dahil ito yung reward ko, dahil mabait ako. Kaya hindi ako pinagkukulang ni Lord kasi sobrang galang ko. Walang kinalaman. At ang ating reward ay hindi para tayo ay bigyan ng masaganang buhay lang. Hindi lang yun. Sabi mo sa katabi, hindi lang yun. Kundi ang pagpapala ng Diyos ang hindi niya pagkukulang sa buhay natin. Kaya hindi tayo pinagkukulang ni Lord. Why? Kasi may kakaibang klaseng pagsunod ka. You have a radical obedience kay Lord. Of course, even though you obey, if you're not in the position or in the location where you can receive blessing, how could God give it to you? Sino dito nagre-receive ng mail? Mga packages. If you sent your package in the wrong address, whatever or however long you wait, you will not receive the package. If you're in the wrong location. So location is very important in receiving God's provision. It is a reward for our daily trust. Now, we love to quote and sing the song, Jireh, you are enough. Actually, that's the wrong, that's the wrong lyrics. Because it's not that you are enough. It's that, not only that more than enough, but it's really wrong. Because Jireh means the Lord will provide. But we love to sing it. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Ang daming kinakanta natin about Jehovah Jireh. About si Lord, hindi ako pinagkulang. Lord, alam ko, magpapala ka. Sino dito nagsasabi niyan? Amen. Do you say it by faith? What happens with faith without works? Parang wala akong kausap. Anong nangyayari sa pananampalatayang walang gawa? Patay. Sabi mo sa akin mo, patay. Kaya wag kang umasa na kahit anong panalangin at pananampalataya mo, pag hindi mo ginawa, ano unang gawa? Yung pagsunod. Pangalawang paggawa, yung aking lokasyon kung saan ako dapat ilagay ng Diyos, ilagay ko yung sarili ko. Pangatlong lokasyon, yung sa araw-araw, magtiwala ako. Amen. Madalas kinakanta natin yung Jehovah Jireh kapag kailangan na natin ng breakthrough. Kapag kailangan natin may door na ma-open sa buhay natin. Pag kailangan natin ng financial miracle. Do you agree with all this? But God's provision is not revealed in a place of luxury or comfort. It is revealed when you trust fully and ready to comply.
Pag totoo kang nagtiwala ng buong puso at handa kang sumunod. Doon napapakita paano ka pinagpapala at hindi pinagkukulang ng Diyos. If you could just think about the last 3 blessings ni Lord sa'yo, and you would see you did not do anything to deserve it or have it. Huling 3 pagpapala ng buhay mo, mapapansin mo, you did not do anything to deserve it or even to have it. Kahit simple lang, tanggapin? Hindi. Karapat-dapat ba ako para doon? Hindi rin. Wala ka ring ginawang ambag para tanggapin iyon. Naintindihan? Ano yun? Kasi may pagsunod ka kay Lord. And that's really, really evident in the steps ng lahat ng naglilingkod kay Lord. Nakakasunod po ba tayo? To tell you, God is indeed our provider. But God's provision, His provision is deeply tied into our position. Our obedience or our surrender to God. So, today, let's look and step into the provision of what it really means to step into the provision of God. Are you ready, church? Number 1, ba't may number 1 na kayo? Number 1, positioned for provision. Basically, be where God wants you to be. Sabihin nga natin, be where God wants you to be. Lumugar ka kung saan ka gustong ilagay ni Lord. And madalas tayo, nakikinig ba kayo? Gusto natin kung saan madali. Kung saan walang hirap at kung saan parang nakasanayan natin. Ang sabi ng Genesis chapter 22 verse 9, pwede ba tayo magbasa? Sabi ng salita ng Diyos, pagsapit nila sa lugar na itinuturo ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Sa English, medyo hindi natin maintindihan, pero madalas English binabasa natin. Pero babalikan ko yung Tagalog mamaya. This is what it says in Genesis chapter 22 verse 9. When they reached the place God had told him about God told him about. Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. This is the scenario. Kilala niyo po ba si Abraham? Kilala niyo si Isaac? Nung sila'y paakyat na kasi inutusan siya ni Lord, Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. At sabi niya, yes, Lord. It is in the obedience that God will bless you. But, you need to be in the location where God will bless you so you could receive the blessing. Ang sabi niya, meet me in the mountaintop. Kaya lumakad si Abraham. Pero doon sa baba ng mountain, sabi niya doon sa kanyang mga tauhan, walang sasama, kami na lang ni Isaac ang akyat. Si Isaac, ang sabi ng Biblia, pinagbuhat niya ng lahat ng panggatong. So si Abraham, mama. Si Abraham po ay in advanced old age na. Matanda na. At ang matatanda na, 100 na, 90 na, 89 na siya dyan, time na yan, hindi na mabubuhat ng malakas. So, ang nagbuhat ng buong panggawa ng altar, ano pa, ng buong mga kahoy, lahat-lahat, pati pagkain nila, paakyat ng bundok. Sino? Isaac. Ibig sabihin, matipuno ito, malakas. Makyat sila. Tinanong ngayon ni Isaac, Tay, dala natin lahat ng panghandog, pero wala pa tayong ihahandog. Sagot ni Abraham, hayaan mo ang Diyos magkakaloob ng panghandog. Pero, ito yung twist, ito yung hindi nagigets ng marami. Alam na ni Abraham ano yung ihahandog niya, masakit lang, hindi niya lang mabanggit.
Alam mo naman kung ano yung hinahandog na hinihingi ni Lord sa'yo. Hindi mo lang masabi. Kasi alam mo, pag hinihingi na ni Lord, masakit. Kasi ang hihingin ni Lord sa atin, hindi yung normal, kundi yung may halaga. At sa buhay ni Abraham, si Isaac na ang pinakamahalaga sa kanya. Pero pinatunayan niya ang pag-ibig niya sa Diyos. Ang sabi niya, Abraham, si Lord magpo-provide. Pero alam niya sa puso niya, sino ihahandog? Ikaw ang ihahandog ko. Hindi niya pwede sabihin. Hindi niya mahabol si Isaac. Bibitawan ni Isaac ang lahat. Eh di maghabulan tayo. Imagine, ang bagal ni Isaac kasi lahat, bit-bit niya. Laki-laki nung ano niya, backpack. Dala niya lahat ng kahoy, lahat. Tapos sabihin sa kanya, ikaw ang ihahandog. Lokohan ba to? Hubarin niya yun. Suntukan na lang. Ang laking tao na niya eh. Hindi na siya bata. Tapos ang tatay niya, matanda. Pwede sa kalagitnaan ng bundok habang tinatanong niya yun, Tay, malapit na tayo, wala pa yung handog ah. Tay, parang nakikita ko na yung tuktok. Wala pa yung handog ah. Any moment. Hindi niya sinabi. Dahil masakit sabihin at aminin nang hinihingi ni Lord sa'yo yung pinaka-iniingatan mo. Trabaho, yung pinag-ipunan mo. Sabi ko sa inyo, walang i-amen eh. Yung pinaka-prize possession mo, ipapag-give up ni Lord. Dahil ayaw ni Lord, dyan ka nakaasa, kundi sa Kanya. Bakit? Bakit hindi ka dyan nakaasa? Si Abraham, nakasalalay kay Isaac ang future ng buong lahi nila dahil hindi siya nagkaanak. Hindi nyo naintindihan. Matatapos si Abraham na si Abraham lang kung si Isaac ay ihahain niya. Pero yun ang ibinigay niya kay Lord kasi alam niya hindi doon nakadepende ang kinabukasan niya nasa Diyos. Malakas na palakpak sa Panginoon. Now, notice the precision of the verse. Abraham didn't just build an altar anywhere. He built it at the place where God had told him about. Sabi niya, when they reached the place God told him about, that's the first words of Genesis chapter 22, verse 9. God tells you where you would bring or where you're gonna place or locate yourself for the provision of God. But first, get there. Pumunta ka muna doon. At maaari, yung sakripisyo, pagod, puyat, maraming mga bagay na ginawa mo para sa pamilya mo, in your work, na walang nakakita. Pero nakikita ni Lord. Ang gusto lang ni Lord, maiposisyon mo yung sarili mo kung saan gusto kanyang naroon. Dahil pag nandun ka na, siya naman ang bahala mag-provide sa'yo. I'm telling you this because I know this is true. Hindi lang ito salita ng Diyos. Buhay din ng mga naglilingkod kay Lord. Buhay ko po ito. Sa lahat ng aking ginagawa, alam ko wala pa pero si Lord will provide. Napakalakas ng loob ng pastor niyo mag-pledge. Napakalakas ng loob ni pastor niyo mag-bless ng mga tao kahit wala pa ako. Bakit? Ang gusto ni Lord, iposisyon ko yung sarili ko kung saan tatanggap ako ng pagpapala. Imagine saying, Lord, kunin mo ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Si Abraham ang unang kumanta nun eh. Si Abraham ang unang kumanta nun eh. Kasi price possession niya eh. Imagine si Lord, no, na Abraham, mahal mo ba talaga ako? Yes, Lord. Sige, handog mo sa akin si Isaac. Tutugtog bigla on the background. Kunin mo na ang lahat sa akin. Naintindihan ba natin?
Pero kung ano man ang hingin ni Lord, hindi niya kukunin ng isang bagay na hindi niya kayang higitan sa buhay mo. Malakas na palakpak sa Panginoon. He built it at the place God told him about. Ito yung gusto ko maintindihan natin. God's provision is tied to God's assignment. God's provision is tied on God's assignment. The Lord will provide because He gave you an assignment, and in that assignment, He will make sure you complete it. Hindi kanya pababayaan every step. That's why we don't get things done. That's why no provision comes. Bakit? Kasi may pinagagawa si Lord sa'yo, iba ginagawa mo. Sino dito alam niya may pinagagawa si Lord sa kanya? Magpatawad, umabot. Ba't hanggang ngayon ang tao ayaw magpatawad? Ayaw umabot? Payag ka ba? Ikaw lagi inaabot? Di ba ang inaabot bata? Hanggang ngayon ba bata ka? Lagi na lang ba ang mindset mo kawawa? Nanahimik ang kalangitan. Tanungin mo nga ang katabi mo, lagi na lang ba nga abutin ka? Nagtawanan lang silang lahat. Lagi na lang ba ang mindset natin, paano naman ako? Imagine saying, si Abraham, hearing that from Abraham and saying, Lord, you gave Isaac to me. Paano naman ako? Kunin mo pa. Parang wala nakakarinig. I want you to understand, when they were there, nag-provide si Lord ng ram. The ram the Lord provided was not at the bottom of the mountain. It was waiting at where God wanted them to be. God's provision is waiting when you obey. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang pagpalain ka ni Lord? Walang kausap yung iba, tignan mo sa mata. Sagutin mo naman. Amen. Sumunod ka na. Many of us are asking God's provision while refusing to stay or to obey God's position. We refuse to stay in God's place or the place where God wants us to be. Pinagre-resign ka ni Lord sa work na yan dahil hindi ka nakapagsamba. Recorded ba to? Sana mapanood nung wala ano. Send nyo sa kanila. Alam mong kaagaw ni Lord yan. If you want the full provision of God, the miraculous provision of God. Kasi out of nowhere, biglang magkakaramp sa taas ng bundok. Very impossible. And along the way, wala kayong nakita. On the bottom of the mountain where you stayed and camped and let everyone stay, walang provision. Until you get where the miraculous provision of God is only given when you obey and when you stay where God wants you to be. Number 2. God's provision is the proof of your obedience. God's provision is the proof of your obedience.
We would see in Genesis chapter 22, verse 10, una, balikan natin sa verse 9, ang sabi ng salita ng Diyos, at pagdating nila sa taas, hindi niya hiniling kay Isaac. He didn't ask Isaac, can you lay down? I will sacrifice you. No. How do we know that? Because the words here, ang sinabi, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Meron muna kasi ang kala lagi ng lahat, pinahiga lang si Isaac eh. Hindi. May ginawa siya. Ginapos niya yung anak niya. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng gapos? Nakita na kayo ng mga palabas kung saan tied ng paa at kamay? Binusal-sal pa, tapos nilagyan pa ng tape. Yun yung term na gapusin. Hindi ang paggapos yung, sige, tali kita. Okay ka ba? Nakakahinga ka ba? No. Because the intent was, andyan na kayo? To offer a sacrifice, not to kill. And when you offer a sacrifice, it should be prepared properly. Kailangan maintindihan nyo ito. Hindi kung ano yung trip mo lang. Siguro ito na lang gusto ko ibigay sa'yo, Lord. Alam mo kung anong dinidemand sa'yo ni Lord. Mahirap talaga ibigay yun kasi ipiprepare mo dapat iyon. Ipiprepare mo yung utak mo, ipiprepare mo yung heart mo, ipiprepare mo yung spirit mo, yung katawan mo, para i-give up yung dream mo, give up yung mga bagay na gustong alisin sa iyo ni Lord dahil may mas maganda siyang planong ibinibigay sa iyo. The term was, verse 10, punta tayo sa 10. Abraham reached out his hand, took the knife, English anak, to slay, ibang translation sa ESV. Yan. Then Abraham reached out his hand and took the knife to slaughter his son. The term slaughter, hindi kill. The difference between kill is an act to unalive a person in any way possible. The term slaughter is a meticulous way to separate every part. Hindi nyo naintindihan yata. Si Isaac, hindi lang papatahin. Kakatayin niya. Ibig sabihin, ready siya i-dissect lahat ng kayang hingin sa kanya ni Lord. May offer niya lang lahat. Yung pinaka-price possession niya, minsan ganito tayo, hinihingin Lord sa isang malaking bagay. Lord, sige, bibigay ko sa iyo to. Pero ito muna ha. Hindi. Lord, wag yan. Ito na lang, pares lang naman yan eh. No. Lahat. Tingnan natin mabuti. Nandiyan pa ba kayo? Sino ulit gusto ng provision ni Lord? There's a profound difference between the Hebrew concept of killing and slaughtering. Abraham did not just go up to the mountain to end the life. He went up to offer a total sacrifice. Sabi ng term ng salita ng Diyos, he was ready to slaughter his son. Ibig sabihin nun, ang sakit kaya nun, isa-isain mo, paa muna, pak, buhay pa anak ko nun ah. Do you understand? Hanggang sa mawala lahat. Ibig sabihin, there's no remorse, no regret. Slaughtering implies a definitive sacrificial act. Abraham was completely resolved. Sa puso ni Abraham, buong-buo na, tapos na. Wala na siyang reservation.
Pag sinabi mong susunod ako kay Lord, para lang yung provision niya hindi mawala sa buhay ko, dapat walang reservation. At alam natin sa sarili natin, marami tayong reservation pag patungkol kay God. You could go to an outing in an instant. Makinig po kayo doon sa sample ko. Pag may nag-aya sa inyo ng outing, kalad-karing ka. Automatic yun. Sige na nga. Kahit mapa-absent ka, papalowa ka, kahit walang kahit ma-terminate pa nga Hayaan mo na yun. Pero pag sinabi, may 24 hours prayer po tayo, di po ako pwede yan Laging may reservation pag kay Lord. May kausap pa po ba ako dyan sa likod? Amen? Bakit? Hindi ba siya nararapat sa lahat? Hindi ba siya deserving ng lahat natin? Saludo po ako doon sa mga sumama ng camp na may test at ginawa yung test nila ahead of time. No reservation. Palakpakan niya natin si Lord. Sabi nila, test lang naman yun. Hindi naman ako mangungopya sa test O kaya naman, work lang yan Kung si Lord allowed akong at gusto niya tong gagawin ko, hindi niya ako pagkukulangin yung trabaho ko, papayagan ako. Hindi pinayagan ng work. Hindi yun work na gusto ni Lord sa akin. Kailangan ko na iwan to. Yung iba, hindi pa ako pinayagan Sikuhin mo katabi mo, parang may tinatamaan. Sikuhin mo. Bakit ganun? Alam niyo ba na may matindi tayong pagsunod kay Lord? Ayaw siya payagan mag-leave, nag-resign. Ayaw niyo ba ako payagan mag-leave? Hinaman niya pa Magli-leave ako, magre-resign. Sabi ng work, mag-resign ka. Nag-resign. Bakit? Simple lang. Kapag kay Lord, no reservations. Kuya Jelby po iyon Sabi. I don't know if you know the life of Kuya Jelby is the one providing for her mom sa family nila. Very needed niya ang finances. Pero pagdating kay Lord, yan lang ba? Si Lord magpo-provide. Proud ba kayo may ganyan tayong mga worship team? Pag para kay Lord, no reservation, I'm very proud. Ba't ikaw ang buhay mo, hindi na si Lord? Si work na. Ang tamaan, magbago. The heart of the sacrifice. True sacrifice means doing everything required to please God. Even when it breaks your heart. Lord, mabasag na yung puso ko. Huwag ko lang mabasag yung puso mo. Meron pa bang mga ganyang Kristiyano ngayon? Walang makapagtaas ng kamay. Meron pa bang ganyang Kristiyano ngayon? Kung alam mong hindi ikaw ngayong araw na ito ang araw ng pagbabago, Lord, baguhin mo ulit yung puso ko. Kung saan ka galit, doon ako magalit. Kung saan ka nalulugod, huwag kong mabasag ang puso mo sa bagay na iyon. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, Abraham trusted God so much that he knew even if Isaac died, God was capable of raising him up again. Na kahit, tingnan nyo hindi niya lang papatayin, tapos sabi niya, Lord, buhayin mo anak ko. Ang sabi ng salita ng Diyos, kahit chapin niya pa ng buo si Isaac. Hebrews chapter 11 verse 9, nandun po yung salita ng Diyos. Sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 19, that Abraham has so much faith that even if he kills Isaac, dismantle, slaughter Isaac piece by piece, God could put him back together and raise him up from the dead.
Ganun yung faith niya, kaya tinawag siyang father of faith. Alam niya na hindi lahat ng binibigay sa kanya para sa kanya. Alam niya lahat ng pinagkaloob sa kanya para kay Lord. He considered God was able even to raise him from the dead. He did receive him back. Nandyan pa po ba kayo? Kapag gusto mo ng radical provision, kailangan mo ng radical surrender. Gusto mo ng matinding pagpapala, kailangan mo ng matinding paghahandog. Matinding sakripisyo. At walang gustong umamen. Gusto ko marinig mo ito. God doesn't want just your compliance. Hindi niya gusto yung pag-sang-ayon mo lang. He wants your unreserved devotion. Number 3. And I'm about to be done. Unang point, ano daw? Balikan natin, bago tayo pumunta. Position for provision. Lagay natin ang sarili natin, tumanggap, lugar kung saan tatanggap tayo. Pangalawa, God's provision is the proof of your obedience. Kaya mo makikita ang pagpapala ng Diyos kasi may tunay kang pagsunod. Anong klaseng pagsunod? Unreserved devotion. Walang tinitira at walang tinatago. Pag para kay Lord, all out. Sabihin nga natin, all out pag para kay Lord. Meron pa ba mga Kristiyanong ganyan? Gusto ko bang malaman yan na stand namin mag-asawa. Sabi ko sa aking asawa, kapag para kay Lord, mag-iiwanan tayo. Marami, iniwan si Lord para sa girlfriend, para sa boyfriend. Totoo? Marami nga iniwan si Lord dahil meron lang hindi nakasundo sa politika sa loob ng church. Magkaiba lang sila ng sinusuportahan. Damay si Lord. Inano ba kayo ni Lord? Inano ba kayo ng church? Gusto ko lang itong idadaanin sa ganitong bagay. Gusto ko itong daanan ngayon. Huwag nyo nga idadamay si Lord sa sarili nyo mga problema. Kung ayaw nyo namang magpaayos sa Kanya, pwede nyo lang siyang idamay pagka nagpaayos ka na. Pero para isisi sa Kanya yung ikaw ang gumawa, tigil mo nga yan. Tigil mo nga yung pagsisisi sa church, sa mga taong nasa loob sa church, sa ginawa mo outside the church. Pwede ba? Nung aayusin kayo, susuportahan kayo, tutulungan kayo para mabago at mapaayos ang buhay, ayaw nyo. Nagka-problema na kayo, church may problema. Saan kami lulugar? Ang hirap, tas kapag gusto mo ng blessing, hanapin mo kay Lord, hanapin mo sa loob ng church. So, pag hindi ka blessed, sisihin mo si Lord, sisihin mo si church. Daanan ko lang po. Pasensya na. Naalala ko lang. Ang dami kasing ganyan. Nag-away sa labas. Gusto sa church magpaayos. Magsusumbong kay Pastor Amelan, magsusumbong kay Pastor Bus. Yan po kasing member nyo. Anong pakialam namin dun? Kayo nag-away sa labas, doon kayo mag-away, magpatuloy. Pinost po kasi ako niyan. Inano po kasi ako niyan, siniraan. Magsiraan kayo doon sa labas. Ayaw nyo magpaayos sa loob Maraming ganyan. Nasa paligid nyo nga yung iba O, tingin kayo sa paligid nyo. Sabi, kindatan mo yung isa sa nasa paligid mo. Sabi mo, ikaw yun, no? Pangatlo na tayo. Number 3. God's provision is when the promise is
obeyed. Okay? Ang pagpapala ng Diyos ay pag sinunod mo na yung pangako niya sa'yo. Paano yun, Pastor? Sabi ng Genesis chapter 22, verse 17 to 18, I will surely bless you. Dahil sa isang sacrifice niya, tingnan nyo si Isaac ang ihahandog niya. At no si Isaac na ihahandog niya, nag-provide si Lord ng ram. Hindi niya na sinacrifice si Isaac kasi may ram ng provide si Lord. Ngayon, bumaba tayo ng verses. Ito sabi ng salita ng Diyos, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Every day is a pace, of obedience and daily trust to God. Araw-araw po ay isang hakbang para sa pagsunod at sa pagtitiwala sa Diyos. At sa araw-araw na iyon, papalapit ka ng papalapit sa pangako ng Diyos. At habang yung pangako ng Diyos ay nangyayari sa iyo, nangyayari din ang pagsunod mo sa Kanya. At habang sumusunod ka sa Kanya, walang hindi na kailangan mo ang hindi may provide ni Lord. Naintindihan natin? Therefore, sabi doon, alam niyo po ba, when Abraham, wala kasing nag-uusap sa bagay na ito eh. Pero pwede ba pag-usapan natin? Yung hihingin sa iyo ni Lord, lagi sasabihin ko, mas matindi ang ibabalik sa iyo ni Lord. Minsan testing lang yun eh. May patotoo nga po ang ating Pastora Melan sa Kids Hope. Sabi ni Lord sa kanya, pakainin mo sila ng chicken at spaghetti. Tama ba, Pastora Melan? Sabi ni Pastora Melan, wala ako noon, Lord. Pamburger lang ako. Matagal na po ito. Matagal na panahon na. Sa Kids Hope, nasa Lopez. Sino nakaabot ng Jollibee Lopez? Dapat may asawa ka na, no? Sige. Matanda ka na. Nasaan ako? Sa burger. Sa Jollibee Lopez ako. Hindi, nasa church ako ngayon. Burger. Sabi niya, Lord, burger lang ang kaya ko ibigay. Sabi niya, hindi. Bili mo, meron ka dyan. Last money ko na yung Lord. So, punta siya sa counter. Pagdating sa counter, sabi niya, pabili nga po. Ilan po yung mga bata, Pastora? 10 kids. 10 bata. Niya, pabili nga po ng 10 chicken joy with spaghetti. Sabi nung nasa counter, pasensya po, first time, ang Jollibee walang manok. Jollibee malabong mawalan ng manok. Imposible yun. Pasensya po, first time, hindi po dumating yung deliver namin ng chicken. First time po, wala kaming chicken sa buong store. Ang meron lang po kami ngayon, burger. Grabe, no? Palakpakan muna natin si Lord. Sa pagsunod mo, hindi ka pahihiyain ni Lord. Maintindihan natin. Wala kasing nag-uusap dito sa bagay na ito. Lagi pinag-uusapan si Isaac ihahandog. Pero kung ikaw si Isaac, anong pakiramdam mo pagkatapos kang pakawalan? May bukol ka dito. Galing ka sa taling mahigpit na mahigpit. Galing ka sa pagkakatakip ng bibig o kung ano man. Ano kayang pakiramdam mo nung pinakawalan ka niya? Kaya ang unang pranker, si Abraham. It's a prank. It's a prank. Hindi to, it's a prank. Hindi ikaw yan. Kunyari lang, ang higpit naman ng pagkakatali. Sobra naman. Naramdaman ko yung kutsilyo
Parang may pumigil lang sa'yo eh. Naintindihan niyo yung idea? When Abraham untied Isaac and sacrificed the ram, buti na lang may ram na, no? Out of nowhere, buti na lang naniwala si Isaac sa miracle ng blessings ni Lord. Kasi kung hindi niya makikita yung ram, sa bundok malabong magkaroon nun. Sa tuktok. Kaya nung pinakawalan siya, nakita niya ram, oh, grabe, talagang it's a prank. Kumbaga, may camera talaga. Okay. Nung pinakawalan niya, nag-provide si Lord ng ram, God didn't just give him lunch for the day. He unleashed a generational covenant. Nung pinakawalan si Isaac, gusto ko maintindihan ninyo, hindi lang yun ang pagpapakawalan, kundi ang pangako niya na hindi matatapos ang lahi ni Abraham. Hanggang generations to come. Ang provision ni Lord, kapag sumunod ka, hindi lang yung sacrifice ibabalik. Hindi lang yung in-offer mo kay Lord ang binabalik sa iyo at binibigay. Hindi lang more than enough, kundi throughout generations ng buhay natin, pagpapalain at iingatan ng Diyos. Sino dito gusto ng generational wealth? The blessing is permanently anchored to obedience. The generational wealth of obedience, sabi ng Genesis chapter 22, it shows that your obedience today creates a reservoir of blessing for your children. It creates a big bank. Yung pagsunod mo ngayon, gumagawa ito ng malaking supply na hindi lang ikaw makikinabang, maging ang mga kaapu-apuhan mo. Yun ang maganda sa pagsunod sa Diyos. Every day, paano mo nililibaut ang pagsunod mo kay Lord? How do we live day to day? Minsan, andyan kayo, masyado ka nag-aalala para sa kinabukasan. Meron bang ganon? Meron kang kilalang nag-aalala para sa kinabukasan? Eh, hindi mo naman sure kung buhay ka pa bukas. Makinig po kayo isang sikreto. Meron ba nag-iipon dito para sa sakit? Meron. Meron po. Mag-ipon kami kasi baka biglang may magkasakit, at least may ipon kami pag may sakit. Maniwala kayo't sa hindi. Yung inipin yung para sa sakit mapupunta. Eh, pinag-ipunan mo para sa sakit eh. Dito magagamit yun. Eh, wala naman po kung sakit, paano magagamit doon? Eh, dahil may faith ka na may inipon kang para sa sakit, ibibigyan ka. Alangan masayang yung inipon. Hindi kayo naniniwala na sabi ng salita ng Diyos, number chapter 23. Ano daw? Chapter 24. Ano mang naririnig ko sa inyo, siya kung gagawin ko sa inyo. Eh sinasabi mo, sabi mo, magkakasakit kami, kaya ako nag-ipon. Eh di yan, ang lala nung iba. Yung iba, nag-iipon ng mga problema. Kaya ito, ganyan-ganyan. Nag-iipon yung iba na sama ng loob. Naintindihan? Walang pagpapala doon. Every day, ang iniipon dapat natin pagsunod sa Diyos. Ito yung operational guide na binigay ni Jesus. Ang sabi niya Matthew chapter 6 verse 34, no? That do not worry about tomorrow. Ang guideline natin sa araw-araw na buhay na binigay ni Jesus, do not worry about tomorrow. Sabi niya, for today's trouble is enough for itself. Yung problema mo ngayon, okay na yun. Pero this day, hindi ka pagkukulangan at pababayaan ng Diyos. Malakas ang palakpak sa Panginoon. While God's promises are massive and eternal, His provision often packaged daily. Every day ang provision ni Lord. I've heard this, bata pa po ako, siguro 15 years old, 16 years old. Kinikwento po ito ni Pastor Amen sa akin. Sabi niya, tatakot sila pumunta ng Bikutan. At ang word lang, ang hirap. And then, one day,
nasa church, nasa bahay sila, at sabi niya kay Prophet Elaine, si Tita Elaine po, ay, ang hirap mag-ministry, wala kaming pera. Kulang na kulang pamasahin namin papunta sa church. Sabi ni Tita Elaine, ni Prophetess Elaine po, sabi niya, meron ka bang pera dyan pan-taxi? Meron, kaso baka mamaya wala na kaming pera pa uwi. Meron ka ngayon, di ba? Gamitin mo yung pera mo kung para saan yan ngayon. Kung para papunta ng gawain yan, hindi ka pagkukulangin ni Lord pa uwi. Kung para kay Lord mo ibibigay o ipagkakalob isang bagay, tingin mo pahihiyain ka ni Lord? Kaya lagi ko nang nilagay sa isip ko, may pang grab, di mag-grab ka. Binigyan ka ni Lord doon eh. Huwag mong tipirin. May pangkain ka, kumain ka. Si Lord nag-provide yan. Bakit? For every day, He provides. Every day, the provision of the Lord is packaged daily. Daily. Pero natutunan ko din at gusto ko marinig nyo ito from Pastora Melan, bata pa rin po ako. Sabi naman ni Pastora Melan, yes, the Lord provides, but it is you, ikaw daw, ang magiging steward kung magiging pagpapala ka sa iba doon sa blessing na tinanggap mo. Ikaw ang tigahawak naman. Ibig sabihin, sabi niya sa akin, huwag kang hindi yun nga yung term niya eh. One time, big time. At simula nung araw na yun, hindi ko na nakalimutan yun. Generous po si Pastora Mela nun eh. May cellphone siya from Japan, binigay niya sa akin. Kasi kakabigay niya lang na cellphone nun, nawala ko, yung kanya, binigay niya pa. Tapos ang term niya sa akin, hindi porke meron ka at si Lord nagpo-provide araw-araw, gusto ko marinig niyo lahat to. Maganda to eh. One time, big time ka na. Kailangan kaya ka pinagpala kasi may iba pang napagpapala sa iyo. And since that day, kapag may blessing ako, I make sure hindi ako pabigat sa iba. Sabi mo sa akin mo, huwag kang pabigat. Ang sakit naman. Ganun talaga eh. Bakit? Hindi tayo tinawag bilang heavyweight. Pampabigat. Tinawag tayo to bless. Amen? Now, kung ganun, I want you to understand this and this would be the last point. Hindi to point actually. Last teaching is stop borrowing tomorrow's anxiety. Ulitin ko ha, stop borrowing tomorrow's anxiety. Ano po ba yung anxiety? Pwede ba may magsabi? Ang anxiety po ay pag-iisip ng bagay-bagay na wala pa naman. Kaya huwag niyo sasabihin na depression yun. Nadidepress kasi ako. Bakit? Inaalala ko yung bukas. Hindi po. Ang depression ay patungkol sa nangyari sa nakaraan. Ang anxiety ay pag-iisip ng malala sa mga bagay na wala pa. Ano sabi ng Matthew chapter 6 verse 34? Huwag mong alalahanin ang bukas. Basically, sinabi niya, ang anxiety hindi para sa Kristiyano. Sabi mo nga sa akin mo, ang anxiety hindi para sa Kristiyano. Pwede kang mag-excite. Pwede kang ma-excite. Pwede kang kabahan. Naintindihan nyo? Pero huwag kang mag-aalala sa kinabukasan. Kasi hawak ni Lord ang bukas natin. Ngayon, here's the challenge for every one of us. May natutunan ba tayo ngayon? The Lord will always provide. Sino dito naniwala dyan? Sino ngayon may pangangailangan? Taas ang kamay lahat ng pangangailangan. Position yourself. Obey God. And ready your sacrifice. What is it that God is calling you
to give. What or where are you positioned right now? Are you on the mountain? Are you on top to receive the ram? Andun ba kayo para tanggapin yung handog? Kung wala, simulan mo nang lumakad. Araw-araw na may pagsunod at pagtitiwala kay Lord. Huwag ka mag-alala sa business. Bibigay ni Lord yan. Sa kasal, puprovide ni Lord yan. Amen? Sa promotion, darating yan. Pero hindi lahat darating kung di ka nakaposisyon. So what do? Let's walk, go up the mountain where the presence of God is, and ready our sacrifice. Tayo lahat ay tumayo. Malakas na palakpak sa Panginoon.